ay naubos yung tubig mga karos. Tapos mahina yung mahina yung labas ng tubig. Siguro mas malakas na sila uminom. Ito yung problema mga karos kapag mayroong ipa yung feedings mo ay ipa, pumapasok dito yung dumi sa kanilang drinkers. So, kalalagay ko lang ubos na naman yung tubig, tapos papasukan kasi ng ipa yung dumi nila. Yung mangyari kasi mga karols, hindi natin natutukan masyado itong manukan natin kasi part-time lang tayo dito. Kaya hindi masyado systematic yung paraan natin ng pag-aalaga. Marami pang dapat i-improve sa ganitong klase ng kulungan. Kaya lang tapos kasi tayo sa oras. So, yung gusto natin gawin dito ay hindi natin magagawa kasi meron pa tayong trabaho. So, ito na lang muna yung ginagawa ko. Medyo mahirap mga karols kasi hindi systematic. Hindi nakasistema yung manukan natin. Yung tubigan, kainan, hindi ganito. Hindi maganda yung ganito. Kaya lang, dahil wala akong oras, tapos tayo sa oras, kung ano lang yung magawa kong mga improvements, medyo mabagal kasi wala na tayong oras. Tsaga lang ito muna karols, pero babaguhin natin to unti-unti yung sistema natin para na rin mas madali yung pag-aalaga natin ng manok. Palalagay ko lang, naubos na naman yung tubig. Bilis nilang uminom. Uhaw na uhaw yata. Tapos natatapunan kasi ng rice hull. Yung mga gusto nating improvement na gagawin dito sa ating poultry, hindi ko masyado magawa. Kasi maya-maya papasok na naman ako sa trabaho. So, hindi ko magawa yung dapat kong gawin. Wala naman tayong pang suhol mga karols. Hindi ko kayang magkuha ng tao para suhulan at magawa yung nais kong gagawin dito sa aking poultry. Kaya ito, pinagtsatsagaan ko na lang kung ano lang yung magawa ko. Yan lang muna. Kasi wala pa tayong budget mga karos. Actually, hindi pa kumikita yung manukan ko. Hindi pa ako nakapagbenta. Kaya, habang hindi pa kumikita yung aking poultry, so ako na muna yung nagtsatsaga na gumagawa ng mga gawain dito. Nakakonti pa lang naman mga karols.
Meron itong gamot mga karos. Vitamins. Ito yung pagkain ng mga manok natin ng first batch mga karos. Mais, kanin, saka konting feeds lang. Okay, tapos na tayo magpakain mga ka-rules at ngayon, time na para i-script ko na yung mga dumi nila sa baba. Lalagay ko lang sa sako. Ngayong araw ay maglilinis ako ng ating kulungan. Tatanggalin ko itong mga dumi dito sa baba para malinis sila at maging fresh ko na naman yung malalanghap nilang hangin. Pero hindi ko na ipapakita ng karoon sa inyo. Alam niyo mga karols, yung pag-aalaga ng manok ay hindi basta-basta. Maraming mga problema na maaring mag-exist kapag on the way ka na sa pag-aalaga ng manok, sa pagpaparami ng manok. So yung isang problema na kinakaharap natin mga karols ay yung waste management. So kung mapapansin ninyo mga karols, itong kulungan natin, naka-screen siya palibot para ma-prevent natin yung pagpasok ng langaw. Pero hindi 100% na hindi makakapasok yung langaw mga karols. May langaw pa rin. So sa loob ng 2 buwan na pag-aalaga natin ng manok, unti-unti nating na-experience, na-encounter yung mga problema na maaaring harapin ng mga gustong mag-alaga ng manok o magpo-poultry. So yung isang problema mga karols na na-encounter ko ngayon sa loob ng 2 buwan ng pag-aalaga ng 45 days na chicken, yung waste management. No. So dito lang bumabagsak yung dumi nila.
Kung minsan natatapon yung tubig sa taas, nababasa yung dumi nila, kaya yun yung nagpo-cause ng amoy, mabahong amoy. So dahil hindi pa nakasistema talaga yung aking poultry, maliit na poultry, so may mga problema akong kinakaharap, lalong-lalo na yung mabahong amoy at saka yung langaw mga karols. So yung gagawin ko mga karols, yung gagawin ko mga karols ay lilinisin ko to. Lilinisin ko to at ilalagay ko yung mga dumi sa sako, tapos ibubulukin natin at gagamitin natin fertilizer. Hindi naman masyado maamoy kung hindi nababasa yung kanilang dumi. So mayroon tayong paraan dito na gagawin para hindi mangamoy yung kanilang dumi sa pamamagitan ng pagpapanatiling tuyo itong kanilang binabagsakan ng kanilang dumi sa baba. Pwede tayong gumamit ng ng apog o lime, no? So tanggalin ko muna ito mga karon. So hanggang lang muna mga karols, hindi ko natapos lahat yung aking dapat gawin ngayong umaga kasi may pasok pa ako. So mamaya pagdating ko ay tutuloy na lang yung paglilinis dito. Pero sa ngayon, dito na lang muna. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.